Good day, peers! Welcome to Edukasyon sa Pagpapakatao Week 2, Module 2 na ang paksa natin ay pakikipagkapwa. Ibahagi at isa buhay, kahalagahan ng buhay. Ito ay hango mula sa ating aklat, Edukasyon sa Pagpapakatao Module para sa mag-aaral. So, bago lahat, sa module na ito, inaasang malilinaw sa iyo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pagnawa. Natutukoy ang gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluwensya sa sarili. Nasusuri ang pag-iral ng pagmamahalan at pagtutulungan sa isang pamilyang nakasama, namasid o napanood. Na isasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya. Bago lahat, bago tayo magpatuloy, ay balikan muna natin ang ating mga nakaraan. Okay. So, ang nakaraan. Ang tao ay likas na blank nilalang. So, kung natatandaan ninyo na itanong ito sa module, ang tao ay likas na blank nilalang. So, ito yung inyong clue. Bibigyan lang kayo ng 10 segundo. Starts now. Okay. So, ano kaya ang tamang sagot ni Nula? So, ang tamang sagot ay panlipunan. Ay ang tao ay likas na panlipunan nilalang. Okay, so bago tayo magpatuloy sa araling ito, mayroon tayong 2 katanungan na masasagot natin pagkatapos ng aralin. Una, bakit mahalaga ang pakikipagkapwa? Kalawa, paano nagiging ganap ang tao sa pamamagitan ng pakikipagkapwa? Okay? So, ayan. Una, i-share ko muna itong tula na ang pakikipagkapwa. So, sabayan niyo kung basahin ang tula with feelings. Okay? So, with feelings. Ang tao'y likas na panlipunang nilalang. Pakikipagkapwa tao'y dapat na malinang. Aspektong intelektual, politikal, panlipunat, pangkabuhayan, lubhang mapagyayaman sa pakikipag-ugnayan. Pangangailangan ay madaling matugunan sa pagkakaroot pagiging bahagi ng mga samahan. Nalilinang ating pusat pagiging mapanagutan, pati ang pagtataguyod sa ating karapatan. Paano pakisamahan ang taong mapagmalaki? Ayaw makiisa, lubha pang makasarili. Huwag magpaapekto at magpakagalit. Kabutihang panlahat ang atin laging isaisip. Pagkikipagkapwa'y linangin ng may pagmamalasakit. Laging isipin na kapwa'y kapantay katulad din natin. Sa bawat salita't kilos, iwasang makasakit. Nakabubuti sa atin, sa kapwa'y gawin din. Kung ang kapwa ay minamahal ng lubusan, sa bawat pagkakataon, tunay siyang paglingkuran. Ibahagi ang sarili, pakipag-ugnayan ng makabuluhan, kapanatagan, kaligayahan, at kaganapan, atin ngang makakamtan. Ang ganda ng tula. So, pumili lang kayo dyan ng 5. Okay? So, 5 salita na kung saan naantig ang iyong damdamin mula sa tula. Okay? Mula sa 5 salita na iyon ay magbigay kayo ng inyong sariling pagninilay o reflection. So, pagnilayan niyo yan. Okay? Ang sagot niyan ay isulat sa inyong kwaderno o kaya sa papel. Ang tao bilang panlipunang nilalang. Ang kakayahan ng tao na mamuhay sa lipunan ay maging bahagi nito sa isang likas na katangian na ikinaiba ng tao sa ibang nilalang. Nilikha ang tao
ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Binigyan siya ng kapamahalaan sa ibang nilalang at binigyan siya ng taong makakasama at makakatulong. Niloob ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng may kasama at maging panlipunang nilalang o social being at hindi ang mamuhay ng nag-iisa o solitary being. Kaya't ang panlipunang aspekto ng pagkatao at ang kakayahan ng tao na makipag-ugnayan sa kanyang kapwa ay likas sa kanyang pagkatao o social nature of human beings. So ito ay galing sa Pontifical Council for Justice and Peace 2004. Ang pakikipagkapwa at ang Golden Rule. Ang makabuluhang pakikipagkapwa ay pagtugon sa pangangailangan ng iba ng may paggalang at pagmamahal. Makakamit ng tao ang kanyang kaganapan sa pamamagitan ng makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa. Sa buong mundo, kinikilala ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa kapwa o ang tinatawag nating Golden Rule. Marami sa mga relihiyon sa buong mundo ang naniniwala sa kahalagahan ng mabuting pagtatrato at pakikitungo sa kapwa. Ano itong Golden Rule? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Makitungo sa kapwa sa paraang gusto mo ring pakitunguhan ka. Ang pakikipagkapwa ay napatatag ng mga birtud ng katarungan at pagmamahal. Ang mga birtud ng katarungan o justice at pagmamahal at charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. Kung ang pakikipag-ugnayan mo sa iba ay nag-uudok sa iyo upang ikaw ay maglingkod sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit at nakahanda kang ibahagi ang sarili sa iba, ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Ang mabuting bagay na ginawa mo sa iyong kapwa ay may katumbas na mabuti. Lagi nating tatandaan na naapektuhan ng mga ginagawa natin ang mga tao sa ating paligid. Gayon din naman, tayo ay naapektuhan nila dahil tayo ay magkakaugnay. Kaya bilang paggalang at pagmamahal sa kapwa, bago magpasya, bago magsalita, o bago kumilos, mahalagang itanong mo sa iyong sarili. So bago mo gawin ang lahat, magpasya, magsalita, kumilos, ito ay itanong sa ating sarili. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa lugar niya? Kung ikaw ang sinasabihan niya na hindi maganda? Kung ikaw ang ginawa niya na hindi maganda? At sa lahat ng pagpapasya mo hindi maganda para sa tao yan, ano ang iyong mararamdaman? So ito yung ating Golden Rule sa ating pakikipagkapwa. Next, ang kahalagahan ng dialogo. So sa ating pakikipagkapwa, mahalaga ang dialogo o komunikasyon. Okay? So mahalaga yan sa ating pakikipagkapwa ang komunikasyon at dialogo upang maipahayag ang ating pangangailangan, ating ninais at ang ating nararamdaman. Ito ay nabanggit sa dati nating module, yung module 3 first quarter, na ang dialogo ay umiiral sa isang ugnayang interpersonal sa pagitan ng dalawa o higit pang tao, may nagsasalita at may makikinig. May magsasalita at may makikinig. Yan ang mabuting pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. So hindi po pwede na lahat magsalita, walang makikinig. Ang kondisyong ito ay naipakikita ng tao sa pamamagitan ng wika na maaring pasalita at pasulat at di pasalita. So ano yung mga halimbawa ng di pasalita? Yung mga kilos, yung mga senyas, di ba? Minsan nasasaktan din tayo kahit pinapakitaan lang tayo ng mga senyas na alam natin na hindi iyon maganda. Kung kaya't ang pag-iral ng wika sa ginagamit
na ginagamit sa dialogo ang nagpapakita at nagpapatunay na ang tao ay isang panlipunang nilalang. Sa pamamagitan ng dialogo, nagkakaroon ang tao ng pagkakataon na makapagbahagi sa kanyang kapwa ng mga bagay na kanyang kailangan. So halimbawa, walang papel, okay? O kaya nahihirapan ka sa pag-intindi doon sa isang discussion, sa isang problem. Okay, mga kasanayan. Kung malilinang ang kakayahan ng tao, makipagdialogo ng may kalakip na pagmamahal, makakamit ng tao ang kanyang kaganapan. So, paano pala natin makakamit yung ating kaganapan bilang tao sa ating pakikipagkapwa? Okay? Makipagdialogo or makipag-usap tayo sa ating kapwa ng may kalakip na pagmamahal. Okay, so lagi nating tatandaan paano tayo magiging ganap na tao o makamit natin ang kaganapan sa pamagitan ng pakikipagdialogo o pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan ng may kalakip na pagmamahal. Ang kahalagahan ng pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan. Sinisikap ng lipunan na sa pamamagitan ng iba't ibang samahan o organisasyon nito na makamit ang kabutihang panlahat. Take note, kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagtataguyod ng ugnayang may pagkakaisa o solidarity, komunikasyon o dialogo at kooperasyon o pagtutulungan. Ang pagmamalasakit sa ikabubuti ng sarili at ng kapwa ang nagiging dahilan ng pagkakaisa upang makamit ang kabutihang panlahat. So, lagi nating tandaan, pagmamalasakit sa ikabubuti ng sarili at ng kapwa. So, hindi lang sa ikabubuti ng ating sarili. Sa lahat ng ating gagawin at pakikipagkapwa, nakatuon tayo sa kung ano yung ikabubuti ng ating sarili at ng kapwa. So, kung mayroong hidwaan halimbawa at di pagkakasundo, nilalayo ng pangkat na matulungan ng mga kasangkot upang mapanumbalik ang maayos na samahan. Kung isaalang-alang ang pagpapahalaga sa kabutihang panlahat, maaaring isakripisyo ang pansariling damdamin o pangangailangan. Okay? So, tandaan natin, pagpapahalaga sa kabutihang panlahat. So, lahat. Maaaring isakripisyo din natin, okay, take note, ang pansariling damdamin o pangangailangang magkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. So, kung ang lahat ng ating pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa isinaalang-alang yung pagpapahalaga sa kabutihang panlahat, magkakaroon tayo ng pagkakaisa at kapayapaan. So next, ang kahalagahan ng pagbubuo at pagsali sa mga samahan. Ang kabutihang panlahat ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagkakasundo sa iba't ibang unit ng lipunan na kung saan kayang pamahalaan at pag-ingatan ng bawat unit ang sariling pagkakilanlan at kasarinan nito. Kung natatandaan ninyo sa pamilya natin, okay, sa pamilya natin, nandoon din ang pagkakaisa, pagkakasundo para sa kabutihang panlahat. Okay, yun din ang layunin. Diba? Ang pamilya ay maliit na unit ng lipunan. Samahan ng mga laiko at relihiyoso kasama din doon. May nagdiang tumutugon sa pangailangan ng tao. Samantalang tumutugon naman ng iba't ibang unit sa pamamagitan ng volunteerismo, katulad ng yung may magbo-volunteer sa Red Cross halimbawa o mga private na organizations. Ang pagtataguyod ng mga voluntaryong samahan at institusyon sa loob at labas ng bansa ay kailangan upang mas maraming tao ang makibahagi at makiisa sa mga gawaing panlipunan na tutugon sa pagkamit ng mga layuning pangkabuhayan at panlipunan, pangkultural at panglibangan, pampalakasan o sports, panghanapbuhay at pampolitikal. Halimbawa, samahan ng mga overseas Filipino workers,
yung mga party lists natin kasama din doon. Sa pamamagitan ng mga ganitong samahan, natutugunan ang ibang mahalagang pangangailangan ng tao na hindi niya makakamit kung siya ay nag-iisa. Pero careful tayo sa mga iba't ibang samahan. Baka yung layunin ng iba't ibang samahan ay hindi maganda. So, lagi nating balikan yung basic doon na kabutihang panlahat, ikabubuti ng sarili at ikabubuti ng kapwa. Dahil sa pagkikisa at pagkikibahagi ng tao sa ganitong samahan, nililina ang kanyang pagkatao. Lalo na ang pagkakaroon niya ng kusa at pananagutan. So, sa lahat ng gagawin natin, mayroon tayong pananagutan. So, nakatutulong din ito sa pagtatugin ng ang ating mga karapatan. Kaya bilang panlipunan nilalang, ang tao ay kasapi ng isang pamilya at lipunan na kung saan inaasahan siyang makibahagi sa pagtatakda ng mga layunin nito at sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Kabilang sa mga gawaing pangkabuhayan, produksyon at pagkonsumo sa tumutugon sa aspektong pangkabuhayan. Isang mamamayan na inaasahang makikibahagi sa paggamit ng panlipunang pag-unlad o social progress na tumutugon sa aspektong political. Kikipagkapwa tao, kalakasan at kahinaan ng Pilipino. Ayon kay Likuana 1992, ang pagkikipagkapwa ay isa sa mga kalakasan ng mga Pilipino na ipakikita ito ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa, kakayahang umunawa sa damdamin ng iba or empathy, pagtulong at pakikiramay, bayanihan, at sa pagiging mapagpatuloy o hospitable. May kakayahan ng mga Pilipino na makiramdam, magtiwala, at tumanaw ng utang na loob. Sensitibo sila sa uri ng pakikipag-ugnayang kanilang nabuo at dito nakabatay ang kanilang kaligayahan at kapanatagan dahil nagdudulot ng pagkakalapit-lapit ang pakikipagkapwa-tao. Ito ay nagiging saligan ng pagkakaisa at katarungang panlipunan. Ngunit, ang labis na pagpapahalaga sa personal na ugnayan ay nagdudulot din ng kawalan ng malinaw na paghihiwalay sa objective na gawain. So kung ano yung objective at emosyon na pakikisangkot. So dahil dito, hindi nagiging madali ang pagsunod at pagpapasunod sa mga patakaran. Masyado nang nagiging closed. Masyado nang natabunan ng utang na loob. So hindi nagiging madali ang pagsunod sa mga patakaran. So nahihirapan na. Hindi rin may iwasan ang pagtanggap ng pabor at ang pagtatanggi sa mga kamag-anak at kaibigan sa pagbibigay ng trabaho, paghahatid ng serbisyo, pati na sa pagboto. Ang labis na personalismo or extreme personalism o labis at di makatwirang pakikisama ay maaaring magdulot ng katiwalian at kabulukan or graft and corruption sa lipunan. So, doon magsisimula ang graft and corruption kung nasusobrahan. So, lahat ng sobra ay hindi maganda. Ang isang makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan sa tao. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang isang taong may matatag na samahan ng magkakaibigan ay madalang magkasakit, madaling gumaling, mahaba ang buhay, at may kaaya-ayang disposisyon sa buhay. Kaya lahat ng pagkikipag-ugnayan ay nangangailangan ng pagsisikap upang ito ay mabuo, mapatatag, at mapanatiling makabuluhan at mabuti. So nakasalalay ang tagumpay nito sa kakayahan ng taong ibahagi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. So sa ating paglilingkod sa kapwa, nandoon yung paglilingkod na walang hinihintay na kapalit para sa ikabubuti ng sarili at sa ikabubuti ng kapwa. Tunghayan naman natin ang mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Ito ay batay sa gabay sa curriculum ng edukasyon secondary ng 2010
para sa edukasyon sa pagpapahalaga sa ikalawang taon, page 54 to 59. Ang unang prinsipyo ay paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Sa bawat tao ay bukod tangi at may kakayahan, nararapat lamang na igalang ang kanyang pagkatao at maging sensitibo sa kanyang mga pangangailangan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng nais mo ay kaya mong gawin, ay nais at kaya ring gawin ng iba. Maaari mong mapaunlad ang prinsipyong ito sa pamamagitan ng 1. Pakikinig at pagsagot. So itong pakikinig at pagsagot ng ayon sa sinasabi ng iyong kausap. Nandito yung pakikinig. Nandito yung pagsagot, ngunit ayon sa sinasabi ng iyong kausap. So bago sumagot, pakinggan muna, hindi yung kasisimula pa niya magsalita, may sagot ka na. Kaya magkakaroon ng hidwaan. Ikalawa, pagpapakita ng empathy o ng kakayahang ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon ng taong kausap upang maramdaman ang kanyang nararamdaman at maunawaan ang ibig niyang sabihin. So, ito yung paano kayo kung ako yun, no? Ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya yung mararamdaman ko? Okay. So, ito ang ibig sabihin ng pagpapakita ng empathy. Next, pagmamalasakit at pagiging maalalahanin. So, kasama yan sa pagpapaunlad ng ating prinsipyo. Pagmamalasakit at pagiging maalalahanin. Kaapat, kapayapaan. So, pagsusumikap ng pampanatili ang kapayapaan at kasiyahan at pag-iwas sa mga sitwasyong magbubunga ng di pagkakasundo o pagtatalo. Iiwasan natin yung mga alam natin na ay papunta na ito sa hidwaan o mag-aaway na kami nito. So, time out muna tayo. Mag-usap na lang tayo kung magkakaroon tayo ng maayos na malinaw na yung pag-iisip natin, hindi na punong-puno ng damdamin o kaya ay galit. Number 2, pagpapahayag ng mga damdamin. Susi sa isang maayos na pagkikipag-ugnayan ang pagkakaroon ng malaya at mapanagutang pagpapahayag ng damdamin, idea, at pangangailangan sa isa't isa nang hindi nangangamba na huhusgahan siya. Maraming ugnayan ang nasira dahil sa pagtatago at pagkimkim ng tunay na nararamdaman na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng agwat sa ugnayan na kapag tumatagal ay kadalasang nauwi sa paghihiwalay. So, pagpapahayag ng damdamin, hindi naman ibig sabihin na nagpapahayag ka ng damdamin, mag-aaway ng tuluyan. So, sa pagpapahayag ng damdamin, balikan natin yung basic na ano ba yung pwede nating gawin para mapaunlad yung ating pag-uusap, pagkikipag-ugnayan. So, makinig. Okay? So, kasama yan, pwede nating balikan ang mga iyon. So, ito yung mga dapat nating tandaan. Simulan ang pagkikipag-usap sa isang positibong paraan. Ilahad ang problema sa paraang makahikayat ng kooperasyon at solusyon. So, ito yung mga halimbawa na aksaya mo naman, tapos sabihin na, paano kaya tayo makakatipid? So, instead na sabihin mong, aksaya mo naman, so parang iba yung dating. So, tanungin na lang ng, paano kaya tayo makakatipid? Okay, so, iwas hidwaan, iwas gulo. Next, gumamit ng I statements at iwasan ang magpaparatang ng you statements. So, paano ba natin gamitin itong I statement? So, halimbawa, sa halip na sabihin mo na, lagi ka na lang late. Okay, so lagi ka na lang late. Sabihin na lang natin na, 30 minutes na akong naghihintay. Okay, na akong naghihintay. Para lang yan dito kapag sumasagot ka, laging ako. Okay, halimbawa, ako ay pumunta sa tindahan ka na. Hindi yung halimbawa, ikaw ay pumunta sa tindahan. So, siya yun. Hindi na yun ikaw. So, yung halimbawa, I statement, laging ako. Anong gagawin mo? Halimbawa sa mga sitwasyon. So, ang sagot mo ay, manghingi po ako ng
magpatawad o kaya paumanhin. So, laging ako. Hindi manghingi ka ng patawad. Siya yun. So, I statement ang gagamitin natin. Next, ang pag-uusap ay gawing may focus, maikli at malinaw. Iwasan ang magpaligoy-ligoy. Okay, so focus, maikli at malinaw upang maiwasan yung mas malito at lumabo palalo ang iyong nais iparating o mensahe sa kapwa. Next, magtanong kung kinakailangan ng paglilinaw. Iwasang isipin na nababasa ng kausap mo iniisip. So kung nalilito ka, magtanong. Huwag mong isipin na, naku, alam niya na yun. Hindi. Itanong mo. Kasi kadalasan sa pag-away, hindi kayo nagkakaunawaan. Ito yung nais niya, ito yung nararamdaman niya. Ikaw naman, para sa'yo, ito naman yung nararamdaman mo. So hindi kayo nagkakaintindihan. Kaya, magtanong. Ang pagtatanong upang linawin, hindi ka magtatanong upang magkaroon ng kaguluhan. Okay, next. Laging isaalang-alang ang pagkakasundo sa mga bagay-bagay. Maghanap ng kalutasan sa mga suliraning kinaharap. Lalo halimbawa sa mga group activity. Ayan na, hindi na kayo nagkakasundo. Ayan na, nagkakagulo na, kanya-kanya ng idea. So, isaalang-alang yung suliran ay yung lutas, yung solusyon. So yung kalutasan ang iisipin. So paano tanungin yon? Paano simulan? So instead na gawin natin, ano na lang yung solusyon? Paano natin masusolusyonan kaysa sa magsisihan pa tayo? Dahil sa pagsisihan, mapupunta lang yun sa away ng grupo, away ng pagkakaibigan, paghihiwalay ng magandang samahan. So, wala nang sisihan. Di yun nakakatulong. Punta tayo sa kung paano malulutas ang suliranin. Next, pakitunguhan ang bawat isa ng may paggalang at kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkikisama, sa lahat ng pagkikipag-usap, hanggat may kapwa kang kausap dyan, sa school, sa bahay, sa pamahay, sa community, sa mall, laging may paggalang at kabutihan sa lahat ng pagkakataon. Narasagi ka, huwag ka naman magalit agad, baka naman ang sikip-sikip talaga. Okay, paano ba natin maiiwasan mga di magandang karanasan? Okay, so maiiwasan di magandang karanasan kung, number 1, mapaghahandaan ang pagkakaroon ng dialogo na ang layunin ay pagkakasundo ng bawat panig. So yun yung layunin, pagkakasundo. Kalawa, gagamit ng epektibong kasanayan sa pakikipagtalastasan. So, wag agad maghalit, wag agad sumiklab ang damdamin, wag agad sumigaw. Okay. So, listening skills, yung maayos na pakikipag-usap. Number 3, matamang makinig sa kausap. Attentive. Hindi yung nang kinausap ka ng kaibigan mo, lalo na may problema siya, tapos ikaw nasa cellphone ka lang nakatingin, may pa-smile ka pa, may patawa-tawa pa. So be attentive, tamang makinig sa kausap at maging laging handa sa pag-unawa. So wag i-judge agad, ikaw kasi ganda ganyan, so wag i-judge agad. Kapag nagsasalita siya, attentive, be attentive, makinig at unawain. So kung ano yung solusyon doon, yun naman ang susunod na gagawin. Number 3, pagtanggap sa kapwa. Tanggapin natin yung ating kapwa. Bahagi ng paggalang sa dignidad ng tao ang pagtanggap sa kanyang pagkatao, pagtanggap sa kanyang kalakasan, at pagtanggap pati na rin sa kanyang kahinaan. So, hindi natin dapat husgahan ang kapwa batay lamang sa pansariling pamantayan. So, ano yung pamantayan sa buhay? Lalawak ang iyong pag-unawa kung iiwasan ang panghuhusga at ang pagpupumilit na ipasunod sa iba ang pansarili mong pamantayan at pananaw. Nagsisimula ang mapanagutang pagtanggap sa kapwa kung ikaw ay magkakaroon na ng pagtanggap na iyong sarili. Sa pamagitan ng pagninilay, mapauunlad mo ang kamalayang pansarili na makatutulong sa iyo upang matanggap mo ang iyong kapwa. Number 4,
pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa. Ito yung mga confidences na may binahagi sa atin. Isa napakalaking karangalan ang mapagkatiwalaan ka ng mga sensitibo at personal na impormasyon na iyong kapwa. Yung mga karanasan ng mga sikreto, Bilang paggalang, tungkulin mo na ingatan ang mga ito sa pamamagitan ng di pagbabahagi o di pagkukuwento sa iba. So, promise, hindi ko kukwento sa iba. Tapos nung nag-away kayo, ikwento mo na ikwento. Away man kayo, magkakaroon man kayo ng hidwaan, mananatili pa rin yun na nandyan pa rin sa iyo. Hindi mo pa rin yun ibahagi sa iba. So, maraming tao na napahamak at mga ugnayang nasira dahil sa paglabag sa prinsipyong ito, yung ingatan, yung pag-iingat. Maging maingat sa pagbabahagi sa iba at iwasan ng chismis. Okay, so iwasan yung mga chismis. Kasi yung dun sa chismis na yan, kadalasan ay hindi maganda yung napag-usapan natin sa ating kapwa. Minsan nahuhusgahan natin yung ating kapwa dahil sa chismis. Hindi naman natin alam yung buong katotohanan. Pagsusumikapan nating ingatan ng anumang bagay na ipinagkakatiwala sa iyo na iyong kapwa, lalo na yung mga bagay na personal at sensitibo na maaaring maglagay sa kanya sa kapahamakan, kaya mahihiya na siya, ayaw na niya lumabas. Okay. So sa iyong palagay, ano ang maidudulot ng mabuting pagkikipag-ugnayan sa kapwa? So ito yung hamon sa atin. Isulat nyo rin to sa inyong papel o kaya kwaderno yung inyong mga kasagutan. Sa iyong palagay, anong maidudulot ng mabuting pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa? Kalawa, bakit mahalaga ang mabuting pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa sa pang-araw-araw na pamumuhay? So ano itong kahalagahan ng pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa sa pang-araw-araw na pamumuhay? Meron nga ba? Okay, so isusulat mo ito. Again, pagnilayan muna bago magsimulang magsulat ng mga sagot. Ikatlo, paano ko maisasabuhay at may bahagi ang mabuting pagkikipag-ugnayan sa kapwa? So itong tatlong tanong na ito or katanungan, ito yung hamon sa atin. Kung ano man yung sagot natin, ito yung hamon sa atin. Magandang maiibahagi natin yung mabuting pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa. May mahalaga na yung pagmamalasakit, yung kabutihang panlahat, yung kabutihan sa sarili at kabutihan sa kapwa na hindi lang nakatuon sa ating sarili. So, ito ang ating sanggunian edukasyon sa pagpapakatao module para sa mga grade 8 Kagura na Edukasyon, pahina 117 to 127. Maraming salamat po. God bless and stay safe.